10 sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay. Number 10, mga grooves. Kung isa ka rin na tulad kong coffee lover ay malamang isa ka rin sa napaisip kung bakit may mga uka o grooves ang ilalim ng mga tasa, o baka hindi mo lang talaga ito pinapansin dahil akala mo ay wala talaga itong gamit. Ang totoo niyan ay malaki ang benefits na ibinibigay ng mga grooves na ito sa mga mug dahil sa nagagamit ito bilang drainage system o daluyan ng tubig para kapag ginugasan mo ito at inilagay sa dish drainer o patuluan ay hindi may istak ang tubig sa ilalim nito. Dahil kasi kapag may naipong tubig sa ilalim nito ay magiging breeding ground pa ito ng mga bakterya, at bukod pa dyan ang mga grooves na ito ay nakakatulong rin sa ilalim ng mga tasa o mug para hindi ito mabasag pag naglagay ka ng napakainit na inumin sa loob nito. Nakakatulong kasi ang mga ito para magkaroon ng maliit na opening para ang hangin ay makapasok sa ilalim ng mug. Number 9, toothpaste color code. Siguro naman ay hindi nalingid sa kaalaman natin kung gaano kaimportante sa ating mga tao ang pagsisipilyo para mapanatili natin ang proper hygiene at para manatiling malinis ang ating mga ngipin. Kung minsan pa nga after nating magsipilyo ay gumagamit pa tayo ng mouthwash para masigurong malinis ang mga ngipin. Subalit sa tuwing tayo ay namimili sa mga tindahan o grocery para mamili ng toothpaste ay hindi talaga natin maiwasan ang pumili kung alin sa mga ito ang ating gagamitin. At alam mo ba na may color coding din ang mga toothpaste at makikita mo ang mga ito sa dulo ng toothpaste tube na siyang magiging palatandaan mo para malaman mo kung anong klase ng content ang nilagay sa toothpaste na nais mong gamitin. Isa pa sa dahilan ay nakakatulong din ito para mas mapadali ang toothpaste na nais mong gamitin, na kung saan pag nakakita ka ng green color sa dulo ng toothpaste tube ay ibig sabihin na all natural ang mga ginamit na ingredients at ang paggawa nito. Kung asul naman ay natural ang ginamit na ingredients pero may halong gamot, at kung pula naman ay mixture ito ng chemical at natural na sangkap, habang ang itim naman ay purong chemical ang ginamit dito. Number 8, escalator brush. Tulad ko, malamang isa ka rin sa nag-e-enjoy sa mga brush sa gilid ng escalator dahil sa nakakapagbigay ito ng kiliti sa paa. Pero alam mo ba na kaya naglagay ng mga brush sa gilid ng escalator ay para meron kang panglinis ng sapatos, at isa rin itong safety feature dahil marami kasi ang naaaksidente sa sandaling tumayo ang mga tao sa gilid ng escalator dahil ang mga tela ng kanilang suot ay kinakain nito. Number 7, fuel tank arrow symbol. Hindi ba't mahirap magpakarga ng gasolina lalo na kung maling side ang naitapat mo sa refilling station? Dahil mahirap nga naman matandaan kung saan nakalagay ang mga tangke ng gasolina lalo na kung ikaw ay nagmamadali o kaya naman ay pagod na sa trabaho. Pero alam mo ba na ang araw sa gilid ng fuel tank symbol ang kailangan mo lang tingnan para iyong malaman kung saang bahagi ng sasakyan mo ang gasoline tank nito? Kaya naman para maiwasan ang pagkalito ay kailangan mo lang itong sundan kung saan ito nakaturo. Number 6, holes on sneakers. Hindi ba't napakasarap at komportabling magsuot ng pares ng mga sneakers kung ikaw ay may pupuntahan o gagala sa isang lugar, at kung tutuusin ay okay din itong gamitin pag ikaw ay nag-exercise o naglalakad-lakad. Pero napansin mo ba ang mga butas sa gilid nito at napatanong kung para saan nga ba ang mga ito? Kung sa tingin mo na isa lamang itong disenyo para mas magmukhang astig ang suot mong sneakers ay nagkakamali ka, dahil lang mga butas na ito ay nagsisilbing ventilation ng sapatos. Dahil kasi ang sneakers ay ginawa para sa mga aktibong tao sa araw-araw dahil naisip nila na madalas pawisan ang mga paa ng mga ito, kaya naman naglagay sila ng mga butas sa gilid ng sneakers para mas maging breathable ang sapatos at hindi maipon ang pawis sa loob nito. Number 5, loop-on button-down shirts. Kung isa kang lalaki, malamang ay meron kang button-down shirts dahil isa ito sa madalas na isuot ng mga lalaki sa tuwing nag-oopisina o kung may pupuntang formal event. Malamang ay napansin mo din ang loop sa gitna ng upper part ng mga button-down shirts at nagtataka ka kung ano ba ang gamit nito. Alam mo ba na kung ikaw ay kinapos sa hanger sa dami ng damit na kailangan mong ihang sa loob ng aparador ay pwede mong gamitin ang loop na ito para isabit ang damit at hindi magsusot. Number 4, pull-on measuring tape. Sa tuwing gumagamit ka ng retractable measuring tape ay napapansin mo ba ang maliit na butas sa dulo nito? Alam mo ba na napakalaki ng may tutulong nito sa'yo lalo na kung mahaba o mataas ang kailangan mong sukatin at wala kang ibang kasama para ang kabilang dulo ng measuring tape ay hawakan? Pwede mo kasi itong ikawit lang sa pako o hook gamit ang maliit na butas na ito.
Number 4, line on F and J. Siguro naman ay napansin mo na ang linya sa ilalim ng letter F at J sa keyboard at ang mga ito ay hindi lamang basta isang disenyo. Ito kasi isang palatandaan na doon mo dapat ilagay ang iyong hintuturo o index finger dahil malaki ang may tutulong nito sa mga taong nag-aaral pa lang ng finger placement para mas mapabilis ang pagtatype gamit ang keyboard. Number 2, pom-poms on beanie cap. Alam mo ba na hindi lang ito isang palamuti para magmukhang cute ang mga beanie cap dahil noong unang panahon ang mga sailor ay naglalagay ng mga pom-poms sa itaas ng kanilang sombrero. Ito kasi ay para maprotektahan ng kanilang ulo kapag sila ay nauuntog sa mababang ceiling ng sinasakyan nilang barko dahil tuwing winter ay mas mahirap maglayag dahil mas maraming alon kaya naman mas pro ng mga marino sa pagkauntog lalo na ang mga ceiling ng mga barko ay mababa. Kaya minabuti nilang lagyan ng pom-poms ang tuktok ng kanilang sombrero para sila ay hindi ganong masaktan at mas mabawasan ang impact na nararamdaman ng kanilang ulo. At magmula noon ay naglagay na ng mga pom-poms ang mga designers sa kanilang mga ginagawang beanie cap. Number 1, orange net bag. Siguro naman ay nakakita ka na ng mga orange net bags lalo na kung madalas kang bumili ng kiat-kiat. Pues wag mo itong itapon at mangyaring ipunin ito dahil magagamit mo pa ito sa ibang bagay at kapag marami ka nang naipon ay pagkumpul-kumpulin mo ang mga ito dahil maganda itong gawing scrubbers. Number 10, stickers on fruit. Alam mo ba na ang mga stickers sa prutas ay isang palatandaan ng bansa na gumawa nito at ang mismong producer? Subalit kakaunti lang ang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng mga numero sa mga sticker. Kung may 4 digits at ang una ay 4, nangangahulugan nito na ang prutas ay sinabuyan ng pesticide. Kung meron namang 5 digits at ang una ay 9, ang prutas ay lumaki ng organiko. At kung 5 digits naman at number 8 ang una nito ay nangangahulugan na ang prutas ay genetically modified. Number 9, holes in padlock. Ang mga padlock ay kadalasang ginagamit para ilak ang mga pinto at gate sa labas kaya naman mabilis din itong masira dahil sa ulan at kapag nangyari yun ay bumibili na lang tayo ng bago. Pero alam mo ba na may ilang tao lang ang nakakaalam kung para saan ang maliit na butas na ito? Ito kasi ay ginawa para sa paglalagay ng engine oil sa loob nito. Pagkatapos ng simpleng pamamaraan ito, muling iikot ang susi sa lock nang walang anumang hirap at bukod pa dyan ay labasan din ito ng tubig kapag nauulanan ng padlock. Sa pamamagitan kasi nito ay hindi maiipon ng tubig ulan sa loob na siyang dahilan para kalawangin ng padlock. Number 8, nail cuticles. Siguro naman ay hindi nalingid sa kaalaman natin kung ano ang cuticle. Ito yung matigas na layer ng balat sa base ng isang kuko. Karamihan sa mga tao ay inaalis ito sa pamamagitan ng pagputol nito paminsan-minsan para makakuha ng isang flawless look pero yun ay mali. Dahil kasi ang maliit na bahagi ng balat na ito ay talagang naroroon para magbigay proteksyon sa mga kuko mula sa impeksyon. Sa sandaling naalis kasi ang balat, ang ating mga kuko ay naiwang nakalabas na may maliit na sugat kung saan ito ay nagpapahintulot sa mikrobyo na makapasok. Number 7, wings on the Apple charger. Alam mo ba na may tinatawag na wings ang Apple charger adapter na kailangan mo lang i-flip para ito ay mabuksan at magamit? Ang purpose kasi ng mga wings na ito ay pwede mo ditong ipulupot ang iyong charger wire bago mo ito itago o kaya naman kung nais mo lang itong iklian kung sa malapit mo lang ito ilalagay. Sa pamamagitan kasi nito ay mapoprotektahan ng wire na gamit mo at maiiwasan na mahila ito ng basta-basta. Number 6, holes on pan handle. Tulad ko, isa ka rin ba sa mahilig magsabit ng mga kawali at kaldero gamit ang butas sa handle nito? Pues alam mo ba na meron itong ibang gamit kung naranasan mo ng magluto at pagkatapos ay iniwan mo lang ang sandok sa loob ng kaldero o kawali dahil may nakalimutan ka at pagbalik mo ay natunaw na ito dahil sa init ng niluluto mo. Kaya naman para maiwasan mo ang ganitong pangyayari ay mangyaring dito mo ilagay ang sandok na gamit mo. Number 5, notebook margins. Alam mo ba na ang mga margin ay hindi ginawa para magbigay ng espasyo para sa mga nagagalit na tala ng mga guro? Ang totoo kasi ang mga libro noon ay kadalasang nagiging biktima ng mga daga at taga na mahilig ngumatngat ng mga papel. Kaya naman para maiwasan ng mga daga na kumain ng mga bahagi ng impormasyon kasama ang papel, ang mga tao ay nagsimulang mag-iwan ng mga bakanteng espasyo sa mga gilid kung saan ang pinsala ay madalas na nangyayari. Number 4, hole on airplane window.
Kung naranasan mo ng sumakay ng eroplano ay malamang napansin mo na ang maliit na butas sa bintana nito. Alam mo ba na kaya may butas na bintana ng eroplano ay para maiwasan ang pressure buildup sa loob nito habang ito ay pa-take off. Bukod pa dyan ay nakakatulong din ito para ang bintana ay hindi magkaroon ng fog para naman ma-enjoy mo ang napakagandang tanawin sa labas. Number 3, Holon Pasta Spoon. Hindi may kakaila na mahilig tayong mga Pinoy sa spaghetti at sa katunayan ang pagkain ito ay hindi mawawala sa tuwing may okasyon o handaan tulad ng birthday at Pasko. At sa tuwing sasando ka ng spaghetti ay malamang nakita mo na ang butas sa gitna ng pasta spoon na kung saan ang main purpose ng butas na to ay para madaling i-drain ng tubig mula sa pagpapakulo. Bukod pa dyan ay pwede rin itong maging measuring tool lalo na kung isang serving lang ng pasta ang nais mong iluto. Mangyaring ilagay sa butas ang hindi palutong spaghetti noodles hanggang sa ito ay mapuno at ito na ang dami ng pasta na dapat mong pakuluan para sa single serving. Number 2, Small Pocket on Jeans. Kung nagtataka ka kung para saan ang maliit na bulsa ng iyong pantalon ay madali lang ang sagot. Ang tunay na purpose ng maliit na bulsang ito ng pantalon ay para lagayan ng pocket watch at kaya lang naman natin nakalimutan ng totoong gamit nito ay dahil sa paglipas ng panahon ay nauso na ang wristwatch at wala nang masyadong tumatangkilik ng mga pocket watch. Number 1, Frit Band and Dots. Ang frit ay isang black band na makikita sa mga gilid ng windshield. Isa itong essentially baked-in ceramic na may iba't ibang function. Ang una ay pinoprotektahan nito ang urethane sealant na umahawak sa salamin mula sa ultraviolet rays at tinatago nito ang dumi na naiipon sa gilid ng salamin. Para naman sa mga tuldok ay nagbibigay sila ng isang transition mula sa itim na frit band patungo sa transparent na salamin. At sa maniwala ka man o hindi ay lumilika din sila ng pantay na temperature distribution sa panahon ng paggawa ng mga windshield. Number 9, Diamond Patches. Alam mo ba na ang mga ganitong design sa mga backpack ay talagang sikat at kung iniisip mo na isa lamang itong palamuti ay nagkakamali ka dahil ang totoo ay pwede rin itong maging holder ng iba't ibang mga bagay gaya na lang nito at marami pang iba. Kaya naman no need na gamitin mo pa ang iyong mga kamay para bitbitin ang mga bagay na ito gaya ng sapatos. Number 8, Sunglasses. Alam mo ba na ang mga itim na salamin ay naimbento ng mga tao sa Arctic bilang isang paraan ng pagpoprotekta sa kanilang mga mata mula sa nakasisilaw na snow? Dahilan na nga para lalo pa itong lumaganap sa mga judge noong ika-12 siglo sa China kung saan nagsusuot ang mga ito ng sunglasses para itago ang kanilang tunay na emosyon mula sa mga witness. Number 7, Loop on Grocery Carts. Kung hilig mo ang mag-shopping ay siguro naman napansin mo na ang mga loops sa mga grocery carts na iyong tinutulak. Sa katunayan ayon sa ilang mga interview, kahit na mga managers o baggers sa mall ay hindi alam ang tungkol sa tunay na purpose ng mga bagay na to. Pwes alam mo ba na dito mo pwedeng isabit ang iyong mga bag at malalambot na groceries gaya na lang ng mga ito para hindi maipit kung sakaling maraming laman ang cart na dala mo. Number 6, Stripes on Earphone Jack. Tsak na napansin mo na ang lahat ng headphone jack ay may 2 o 3 guhit sa mga ito at kung iniisip mo na design lang ang mga ito, ang totoo ay may mahalaga itong gamit. Sila kasi ang dahilan kung bakit may naririnig kang tunog sa parehong earphones dahil kung wala ang mga ito, sa isang earphone ka lang makakarinig ng tunog. Number 5, Detachable Headrest. Minsan mo na rin bang naitanong kung bakit ang mga headrest sa mga kotse ay naaalis dahil hindi lang ito basta inilagay doon para kung ayaw mo na ito ay aalisin mo na lang dahil tsak na meron itong dahilan kung bakit naaalis ang mga ito. Una rito ay kung may hindi magandang nangyari sa iyo at ikaw ay natrap sa loob ng sasakyan dahil alinman sa mga pintuan ng sasakyan ay hindi mo na mabuksan ay alisin mo lang ang mga ito na kung saan ang 2 bakal na ay pwede mong gamitin para basagin o sirain ang salamin ng sasakyan para ikaw ay makalabas, ganun lang kasimple. Number 4, Two-toned Eraser. Tulad ko siguro naman ay nakagamit ka na rin ng pambura na may 2 magkaibang kulay gaya nito at napaisip kung bakit magkaiba ang kulay nito. Simple lang, dahil kasi magkaiba ang gamit ng mga ito na kung saan ang gray na kulay ay kayang magbura ng mga graphite markings sa ibang uri ng papel at hindi totoo na ang portion na ito ay nakakabura ng ink ng ballpen. Dahil kasi ang kayang burahin ng pambura ay dumidepende sa texture nito, sa pambura at sa friction na kailangan para mabura ang isang marking sa iba't ibang uri ng papel. Number 3, Donut Hole.
Ang snack na ito na madalas kainin sa mga modernong lungsod ay sa katunayan daan-daang taong gulang na. Kaya naman ngayon ang mga confectioner ay maaaring gumawa ng masasarap na pastry ng anumang hugis at sukat. Subalit sa mga nakalipas na panahon ay mahirap makuha ang mga gilid at gitna ng isang pie na pantay na na-bake. Kaya naman yun ang naging dahilan kung bakit ang mga panadero ay may ganitong hugis na hindi nagdulot ng anumang mga problema. Number 2, R symbol. Kung nagtataka ka kung bakit may R na may bilog sa paligid nito sa tabi ng ilang trademark, ang sagot ay simple lang. Dahil ito ay nangangahulugan na ang naunang trademark ay opisyal na nakarehistro sa US Patent and Trademark Office. Sa pangkalahatan, binibigyan ng pagpaparehistrong ito ang may-ari ng trademark hindi lamang ng karapatang gamitin ang R sa kanilang mga produkto kundi upang idemanda ang sino mang sumusubok na lumabag sa trademark. Number 1, ridges edges of coins. Ang mga uka sa mga gilid ng mga barya ay lumitaw noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Sa oras na iyon, madalas na pinuputol ng mga tao ang maliliit na halaga ng mahalagang metal at pagkatapos ay ipapasa nila ang mga nasirang barya ng buong halaga. Kaya naman para mapigilan ang paglaganap ng ganitong kasanayan ay isang espesyal na proseso na kilala sa tawag na breeding ang ipinakilala. Binubuo ito ng pag-ukit ng mga uka sa mga gilid ng mga barya para madaling makita kung ang isang barya ay pinakialaman. Kaya naman sa kasalukuyan ay halos wala nang nag-clip ng mga barya, subalit ang pag-breeding ay nananatiling isang matagal ng tradisyon. Number 1, colored bread tags. Siguro naman tuwing bumibili ka ng tinapay particular na ang tasty, ay napansin mo na rin ang iba't ibang twist tags ng mga bread bag. Dito kasi ay makikita mo ang mga expiration date ng tinapay na iyong binibili. Pero bukod dito, ay may iba pa itong gamit depende sa kulay nito. Ay malalaman mo rin kung kailan ginawa o binake ang tinapay na pipiliin mo. Ang asul ay Lunes, Tuesday ay green, red sa Thursday, white sa Friday at yellow naman ang Sabado. Marahil ay nagtataka ka dahil walang Wednesday at Sunday, pues ang sagot ay simple lang. Ito kasi ay dahil karaniwang 5 days delivery schedules lang ang inire-report. Maliban din para mas malaman ng mga consumers ang mga freshly baked breads, ay nakakatulong din ito sa mga empleyado na alisin ang mga lumang bread para mapalitan ng fresh bread. Number 2, smartphone holes. Tulad ko siguro naman ay madalas mo rin ginagamit ang camera ng iyong phone para mag-picture at iba pa. Alam mo ba na sa sobrang uso ng mirror selfies ngayon ay hindi na nakapagtataka kung napansin mo na may flash na katabi ang iyong camera na siya rin kadalasan nagsisilbing flashlight sa flashlight feature ng mga cellphone. Pero kung titignan mo itong maigi ay mapapansin mo na may maliit na butas sa likuran ng iyong cellphone sa gitna ng flash at camera. At kung hindi mo pa alam ang maliit na butas na ito ay isang microphone at tama ang narinig mo. Maliban kasi sa mga earphones at sa butas sa ilalim ng phone ay may isa pang supple microphone, ang mga smartphones na nagsisilbing tigabawas ng external noises na naririnig tuwing ikaw ay nagsasalita. Bukod pa dyan, ine-enhance nito ang quality ng audio sa tuwing tayo ay may kausap o ginagamit ang virtual assistants ng iyong phone. Number 3, bulky flaps on top of juice boxes. Kung hilig mo ang pag-inom ng mga juice, siguro naman ay isa ka rin sa nagtatanong kung ano ba talaga ang silbi ng flaps sa ibabaw nito. Ayon sa iba, ito ay ginagamit para mas maging strategic ang pag-inom ng juice gamit ang straw. Pero ang talagang dahilan kung bakit may juice box flaps ay walang kinalaman sa mas efficient na pag-drain ng juice kapag pinisilang box. Sa halip ay dapat itaas mo lang ito para mas madaling mag-transport ang juice from point A to point B at para maiwasan din ang pagtapon sa paghawak ng juice box sa flaps nito. Sadya kasing ginawa ito para maging spill-proof at smooth ang experience sa pag-inom ng juice. Number 4, drain hole. Sa mga mahilig maghugas ng plato o hindi, ay malamang na napansin mo ang mga drain hole sa iba't ibang parte ng iyong bahay gaya ng CR, lababo at sa iba pang mga lugar na may lababo. Kung isa ka sa nagtatanong kung bakit kailangan pa ng maliit na butas,
kung pwede naman ang isang malaking butas na magsisilbing drainage. Ang sagot ay simple lang. Ginawa kasi ang mga ito para maiwasan ang build-up ng pressure sa non-pressure area. Kaya naman dahil dito, ang mga leaks at pagbabara ng mga lababo at CR ay naiiwasan. Kung iyong mapapansin, ay may maliit na butas din sa itaas ng lababo at ito ay nakakatulong para ang tubig sa lababo ay hindi umapaw. Number 5. 2 zipper on backpack and luggage. Kung hilig mong kalikutin ang iyong mga bag, ay agad mong mapapansin na karaniwan sa mga backpack at luggage ang two-way zipper. Ang zipper na ito ay kilala bilang double o dual na gawa sa plastic o metal na pwedeng magamit pambukas sa dalawang magkaibang direction. Ang main purpose nito ay gaya lang din ng mga normal na zippers. Yun nga lang ay marami naman itong advantages na wala sa mga normal na zippers. Una na rito ay ang mas madaling access sa kahit na anong sides ng backpack dahil no need na buksan mo pa ng bongga ang bag para iwas hassle, lalo na kung ikaw ay may activity na ginagawa gaya ng mga hiking at mountain climbing. Para naman sa luggage, mas madali nitong maisasara ang bagahe kahit loaded na ito. Gamit ang parehong sides ng zipper ay mas na-maximize ang space at nasasara agad ang luggage. Number 6. Legs on keyboard. Isa ka rin ba sa nakapansin sa legs o bagay na nakatukod sa ilalim ng mga keyboards? Para mas maintindihan mo ang sagot dito, kung meron nito ang mga keyboards, ay magbalik muna tayo sa 1980s kung saan ni-require na magkaroon ng legs ang mga keyboard. Ayon sa ISO standard noon, ang height at likod kasi ng mga keyboards ay dapat maging adjustable dahil ang mga empleyado kasi ay sanay sa angle ng mga typewriter. Sa mga taong hindi naman hirap mag-type o kabisado na ang keys ng keyboard ay hindi na ito recommended. Ikaw baka may alam ka na sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay na hindi nabanggit sa ating listahan? Comment down below.